Ano ang iyong emergency? Kailangan ko ng ambulansya. Ano ang iyong emergency, sir? Yung asawa ko, Ano pong nangyari sa iyong asawa? nagdudugo siya at hindi siya gumigising. Mamamatay siya kung hindi siya matutulungan ngayon. Kumalma ka lang, sir. Kukuha ako ng tulong para sa iyong asawa, ngunit kailangan ko muna ang kanyang impormasyon. Ano ang pangalan ng iyong asawa? Donna Henderson, Ilang taon na siya? 57. Paano siya nasaktan? Excuse me? Sabi niya nagdurugo siya. Ano nangyari? Sir? Well, ma'am, kasalanan ko. Anong ibig mong sabihin? Nasaktan ko siya. Ano ang ingay na yon? Asawa mo ba yon? Oo, mukhang nagkaroon na siya ng malay. Donna, honey, okay ka lang? Nagkaroon na ng malay ang iyong asawa? Oo, pero parang wala siya sa kanyang sarili. Parang hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang paligid. At hindi pa rin tumitigil ang kanyang pagdurugo. Kailangan mong magpadala ng tulong. Sir, ano ang inyong address? Okay, sir. Papunta na ang ambulansya sa lugar nyo. Ngayon, kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Pwede mo ba itong sabihin sa akin? Medyo mahabang storya. Meron naman tayong sapat na oras. Okay, pakinggan mo ako. Kailangan mong maintindihan na hindi ko sinasadyang saktan ng aking asawa. Hindi ko yun gagawin sa kanya dahil mahal na mahal ko si Donna. Siya ang aking soulmate. Bukod pa doon, sinabi sa akin ni Billy na ligtas ang procedure na yon. Sinubukan niya yun sa kanyang asawa nung nakarang taon at nag-improve ang kanyang pag-ugali. Ano ang ibig mong sabihin, sir? Binigyan ko ng lobotomy ang aking asawa. Ano yun? Hindi ako makahanap ng totoong or yung ginagamit ng doktor kaya gumamit ako ng ice pick. Pinatulog ko si Donna gamit ang sleeping pills at vodka. Tinali ko siya sa mesa at kusina at pinasok ko ang ice pick sa kanyang ilong. Inikot-ikot ko ito at nakakuha ko ng mga tissue. Wala namang parte ng utak. Tapos maraming dugo ang lumalabas. Kaya naisip ko na kailangan ko itong gawin sa mas mahirap na paraan. Ano ang ibig mong sabihin, sir? Alam kong kailangan kong buksan ang kanyang ulo para makita ang kanyang utak. Kaya nilipat ko siya sa aming sala at binigyan siya ng sleeping pills. Naisip ko na mas madali ko siyang maoperahan kung nakaupo siya. Alam mo yun? Aha. Sinave ko ang kanyang ulo. Alam kong hindi siya matutuwa sa ginawa ko, ngunit tutubo naman ulit yung buhok niya. Isa pa, marami ng gray sa kanyang buhok at hindi na ito ganun kaganda. Kaya wala naman masyadong mawawala sa kanya. Okay. Gumamit ako ng hakso, madali kong makatangkan yung balat. Ngunit nahirapan na ako nung may natamaan na akong buto. Hindi masyadong matalim yung hakso para maputol ang buto. Sa puntong iyon, nagsimula nang gumising si Donna. Sa tingin ko hindi ko nahintay na umepekto muna yung pills. Nagsisigaw siya kaya kailangan kong tumigil. Itinabi ko muna yung hakso at nilagyan siya ng benda. Naisip ko na maaari kong tapusin ang operasyon mamaya. Bigla siyang nawala ng malay at hindi ko siya magising. Hindi ko mapatigil ang kanyang pagdurugo. Okay. Linawin ko lang, sir. Sinubukan mong ilobotomize ang sarili mong asawa? Oh God. Parang sinabi mo na ginahasa at pinatay ko siya sa harap ng aming mga apo. Sinabi ko sa'yo, hindi ko sinusubukang saktan si Donna. Hindi naman dapat ganito ang magiging operasyon. Ngayon alam ko na dapat tinanggap ko na lang ang offer ni Billy. Sino si Billy? Matagal ko ng kaibigan, isa siyang dentista. Kaya mas alam niya ang kanyang ginagawa kaysa sa akin. Inoffer niya na ilobotomize si Donna para sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Hindi ko pinagkatiwala ang asawa ko sa kanya. Naisip ko na pwede ko naman gawin yun mag-isa at nagkamali ako doon. Sir, bakit mo nilobotomize ang iyong asawa? Masyadong matigas ang kanyang ulo. Iwan daw niya ako. Kaya naisip ko na kailangan may gawin ako. Ano? Magpapaliwanag ako. Mahal ko si Donna pero minsan masyado siyang makulit. Madalas umaakto siya na parang mas magaling siya sa akin at akala niya okay lang na magsalita siya ng masasama sa akin. Sinubukan kong ilagay siya sa dapat niyang kalagyan pero hindi siya natututo. Okay. Nalaman niya na natutulog ako kasama ang aking sekretarya. Kaya tinakot niya ako na iiwan ako at mag-file siya ng diborso. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya na mahal ko pa rin siya at nakipagtanik lamang ako kay Barbara dahil hindi niya ito kayang ibigay sa akin ng ilang taon na. Alam mo naman kapag ang babae ay tumatanda na, hindi na niya kayang ibigay yung pangangailangan ng mga lalaki. Tanong ko naman sa iyo, ma'am, kasal ka na ba? Wala itong koneksyon sa ating usapan. Kasi wag mo naman itong masamain pero maaaring mawala na ng gana sa iyo ang iyong asawa kapag nagme-menopause ka na. Wala itong... Andiyan ang ambulansya. Medyo natagalan lang pero bakit may kasunod itong pulis? Walang iya ka. Sinumbong mo ba ako sa mga pulis? Damn it! Yung caller, matutuwa ka dahil naaresto siya kaagad ng mga pulis. Habang si Donna naman ay dinala sa ospital. Isang mirakulo nakaligtas siya
at wala man lang malalang pinsala na nangyari sa kanya. Hindi ko na alam ang kalagayan niya ngayon, ngunit kung siya ay buhay pa, medyo matanda na siya ngayon. Hindi ko ma-imagine ang kanyang pinagdaanan. Hindi ko na rin ito inalam dahil sinusubukan kong hindi na ito isipin masyado para sa aking katinuan. Kay Billy naman at sa kanyang asawa, wala akong masyadong mahanap na impormasyon sa kanila. Hiling ko na lang na sana ay nahuli rin siya tulad ng Kolar. Isa siyang basura, nakakasuklam at nakakakilabot isipin na mayroong taong gagawin na yun sa kanyang sariling asawa. Una, niloko niya ang kanyang asawa. Tapos sinubukan niyang ilobotomize ito nung ginawa niyang tama at tumayo sa kanya at sa kanyang kalokohan. Hindi. Sobrang mali at hindi katanggap-tanggap sa kahit na anong anggulo. Para sa mga kalalakihan, tratuhin ninyo ng tama ang mga babae. Para sa mga kababaihan naman, kapag trinato ka ng isang lalaki na parang basura, sabihan mo siya na lumayo sa'yo.